Yun, magandang araw pong muli sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 7, 2025. I'm sorry, 2026. Di ako makamove on sa 2025 ba. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito naman pong si Pebbles Talakera. Sapagkat napakatapang po na vlogger po nito. Lahat binabangga kapag alam niya na merong katiwalian na ginagawa ang mga personalidad, talaga po itong kanyang ihahayag with evidence sa kanyang Facebook page at TikTok account. I hope magkaroon na rin po ito. Pero meron na yata YouTube channels Kasi dito po sa uploaded video mula po kay Pebbles Talakera, ito po ay naka-upload kay Romil Orculio TV. No? At dito may mga pasabog. Ito pong si Pebbles Talakera kay Chavit Singson. At mamaya, babasahin po natin yung mga panulat ni na Madam Ellie at nung isa pang vlogger na ang pangalan ay Palag ni Ramad. No? About po ito sa kumakalat na photograph ni Ramil Madriaga at saka ni Chavit Singson. Aba, talagang ang photograph hindi nagsisinungaling Pero bago natin puntahan yung video nitong si Pebbles Talakera, basahin muna natin yung kanyang mga naging post kani-kanina lamang. Minention niya rito si Luis Chavit Singson. Sabi niya, ready din ako sa iyo. Mamaya gagawan ko ng magandang content sa TikTok lahat ng mga kalokohan mo. Ano kaya ang mga yon? Ang totoong dahilan kaya ka nagpa-press con na imbestigahan ang Ilocos Norte para malihis ang dekadang katarantaduhan at pagnanakaw mo sa Ilocos Sur, katulad ng pondo ng tabako, mga land grabbing mo, Shabu Laboratory, illegal black sand mining, scamming, DPWH projects at mga pinapatay mo. Ang dami baka abutin ako ng 1 oras sa pag-post ng mga kagaguhan yung mga singson. Nako, ang bigat ng mga paratang dito nitong si Pebbles Talakera. Ito nga po, at AI daw yung picture ni Chavit at Caramel Madriaga, sabi ng mga DDS, ganon. INC, bakit hindi kayo magsalita ngayon? Alam ni Ochoa yan na spurious title ang hawak na title ni Chavit. Itong paninira ng mga Singson at Miranda sa mga bundok ng Ilocos Sur, AI din ba? Nung mapatalsik ni GMA at Chavit si Erap, ang powerful ni Chavit Singson, lahat ng gusto niya nasusunod. Naipwesto niya kapatid niyang si Honey Girl sa PCSO. Umutang sila sa China para sa irrigation ng Bantay, Ilocos Sur. I think nasa $280 million yung check ko sa record ko mamaya. And blah blah blah. Mamaya na natin babasahin yan patuloy sapagkat unahin muna natin pakinggan ito pong uploaded video niya sa YouTube channel ni Romil Orculio TV. Mula po ito sa TikTok account nito pong si Pebbles Talakera. Ang saucy naman ni Chavit. Alam nyo ba, dyan sa... Teka lang, direktahin na nga natin sa TikTok account niya, Hanapin natin. Di ata ako nakapalo kay Pebbles Pebbles Talakera. Oh. Saan kaya rito yun, Dito ba yun? Tingnan nga natin kung dito yon. Ano ba yung suot niyang... Iba, hindi yata rito, anyway, iba yung suot niya gamitin na lamang natin ito pong video na in-upload ni Romil Orculio TV mula po sa Pebbles Chururut account sa TikTok nitong si Pebbles. Silbeck, Narvacan, Ilocos Sur ay nakatayo ang isang tinatawag nilang Bagong Pilipinas Lodge na project ni FEM, ni Apalakay. Dati kasi, ayon sa kwento, yung mga galing sa Manila, napunta dyan, pwede silang tumambay, pwede silang mag-stay dyan, magpahinga, tapos biyahe uli. Ganon din yung kapag pauwi na sila from Ilocos at pauwi na ng Manila, pwede silang tumambay dyan. At dyan, from there, matatanaw mo yung yung tinatawag nilang Paraiso ni Juan, na merong maliit na bundok na sa tuktok nun, may grotto, may Mama Mary. Biro mo, may Mama Mary. Ninakaw mo yung lupa, Chavit. Wala kang konsensya. Demonyo ka talaga. Hindi ka na nakonsensya, nandun pa naman si Mama Mary, hindi ka man lang nagdasal ng Hail Mary full of grace, the Lord is with thee. Baka hindi ka kasi kabisado.
So, eto yung itsura dati. Itsura na ngayon ng Bagong Pilipinas Lodge. Tingnan natin, ha? Ayan, yung medyo okay pa. Tapos hanggang sa, ayun na, nasira na. Wala na, hindi na napakinabangan kasi hindi inasikaso. Pinabayaan. Tapos, eto naman yung sinasabi ko sa inyo, yung paraiso ni Juan na may grotto. Alam mo, ang ganda. Sobrang ganda. Tingnan nyo. O, diba? Ang ganda. Ang ganda ng nature. Biro nyo, hinarangan niya ng mansion niya yung paraiso ni Juan na dating napupuntahan ng mga tao sa Ilocos Sur. Ang sama mo talaga, kaugali mo talaga yung ano mo, tigre. Wala kang gawang maayos. O, eto na yung tanong, paano napunta sa iyang lupa? Pag-aari yan ng Philippine Tourism Authority. Diba? Pag-aari yan ng Philippine Tourism Authority na noong panahon ni Gloria Panda. Si Irene ba ang inendorso ni PBBM? Wala lang, masaya lang ako magkataon ayon sa vlog ni Atty. Bueno. Wala pa pong ini-endorso sa pagkapangulo si Pangulong Bongbong Marcos para po sa taong 2028. Alam po natin ang pagkatao ni PBBM, hindi po siya namumulitika at napakaaga pa po para sa isang pangulo na mamulitika para po sa 2028. Pero napansin ko po yan sapagkat parang iisa po ang galawan ngayon ng ilang mga sumusuportang vlogger sa kasalukuyang gobyerno. I am not saying na ganun po si Atty. Rene Bueno. I believe independent mind po meron siya. Pero kung papansinin po ninyo, may mga vlogger po ngayon ng kasalukuyang gobyerno na nagsusulong ng kandidatura ng kapatid po ng ating Pangulo na si Irene Marcos. Ano? Ako naman, hindi ko muna iniisip yan mga tol. Mas mahalaga sa akin ngayon ang suportahan ng advokasya ni dating Senador Antonio Trillanes para ilantad ang katotohanan sa mga Duterte at suportahan ang mga taong katulad ni Pebbles Talaquera na naglalantad po ng mga kabuktutan ng ilang mga kapwa natin Pilipino sa loob at labas po ng gobyerno. Katulad po ng pagbubulgar niya rito sa mga pinagagagawa nito pong si Chavit Singson. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Okay ko. Marami nagsasabi, binigay daw sa iyang lupa. Tapos meron namang issue na ibinenta raw sa'yo ng Philippine Tourism Authority. Ano ba talaga yung totoo? Kung binenta sa'yo, di ba dapat nasa pangalan mo? Ikaw yung bumili. Kung binenta sa'yo, dapat nasa yung titulo. Pero bakit ganun? Parang ibinenta sa isang kumpanya na hindi naman ma-search kung anong kumpanya siya. Ayon kay Attorney Mamshi Estelita na ibinenta daw sa iyan ng Philippine Tourism sino ba yun? Ang director ng time na yun, si Robert Dean Barbers na ibinenta sa Northern Channeling Chukchak Churut na hindi matagpuan kung ano bang klaseng kumpanya yan na sa worth na 5 million pesos mahigit. Hindi ba? Meron tayong agency sa Pilipinas na sila lang yung pwedeng magbenta ng mga ari-arian ng gobyerno. Katulad nung meron tayong tinatawag na Philippine Reclamation Agency, yung mga reclamation area na hindi naman nagagamit. Sayang lang, pwede nilang ibenta yung para may kitain ng gobyerno. Pero ito kasi, tourist spot to eh. Lalo na yung grotto. Tourist spot yan, dinadayo yan. Pero bakit kinalaw mo? Paano napunta sa'yo si Mama Mary? Hail Mary full of grace, hindi po si Chavez, lahat ng mga katipungan yung ginawa siya. Tingnan na natin, kasi merong sinampang kaso si Mamshi Estelita. Natawa ako dun pero anyway, no comment na ako. Tuloy tayo rito mga tol. Ayan, Northern Star Management Corporation. Diyan ibinenta ni Robert Dean Barbers yung lupa na kinatatayuan ng mansion mo ngayon, Chavit. Northern Star Management Corporation. Parang yun yung pangalan ng promotion ko nung nag-Japan ako. Yung nagsasayaw ko ng 5, 6, 7, 8, bari-bari. Kickball change, hindi naman mukhang kumpanya yung Northern Star. Kaloka ka. At worth 5 million ha. 5 million mahigit. Nabasa nyo? Ako hindi ko nabasa kasi ang bilis ng akyat. Post nyo na lang, Northern Star Management Corporation.
Parang dami, no? Post nga natin yun. No? Ano nga? Nabasa nyo? Ako hindi ko nabasa. Body kickball. Yan, no? August 22, 2025. Warriors T. Narbacan Incorporated. Ito pala yung grupo na lumalaban sa di umano'y katiwalian nitong si Louis Chavit Singson. No, sila rin yung grupo na nasa likod ng pagsasampa ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman dito kay Chavit Singson. Kasi ang bilis ng akyat. Post nyo na lang, Northern Star Management Corporation. Parang dami, no? Dami na naman. Mahilig yan sa dami. Si, Chavit. Kakaloka ka. Bigyan ko kayo ng trivia ha. Si Robert Dean Barbers ay merong kaso ngayon, graft and corruption. Parang year 2005 pa yun na yung pondo sa Intramuros is, alam niyo na, binulsa rin. At nung time naman na nagkabentahan ng lupa dyan sa Narvacan, kung saan nakatayo ang illegal mansion, na baka mamaya may pagawaan kayo ng droga charts, ay nangyari ang transaksyon between Robert Dean Barbers and the Northern Promotion Agency 5678, Badbury, ng year 2008 kung saan namamayagpag si Chavit dahil ang presidente nun ay si Gloria o Nanay Macapagal Arroyo. Kumbaga, spoiled na spoiled siya kahit anong gawin niya. Diba? Kahit gumawa siya ng illegal, hindi siya papansinin. Pero, Chavit, your time is up. Pwede na yung imbestigahan. At pwede madagdagan yung kaso ni Robert Dean Barbers na nagbenta sa inyo ng lupa na yan. At bakit walang record yung Northern Chururut Agency Promotion Corporation na parang kalaban promotion namin yan nung araw nung nagjajapat ako eh. Hindi kumpanya yung dating ng pangalan. Halatang nanloko kayo. So, eto yung hamon ko sa'yo. Ipakita mo sa amin yung titulo ng lupa or any evidence na hawak mo na sa'yo yung pinagtatayuan ng mansion mo dyan sa Narvacan, Ilocos. Parang ang laging issue, parang land grabber ang ini-issue nitong si Pebbles Talaquera ayon sa mga impormasyon na meron siya laban dito kay Chavit Singson. Kasi yung sa Metro Walk, ganun din yung claim na hindi po pag-aari talaga yon ni Louis Chavit Singson. Balikan nga natin yung binasa natin kanina, di ba? Ito, ulitin ko po yung binasa natin Nung mapatalsik ni GMA at Chavit si Erap, ang powerful ni Louis Chavit Singson, lahat ng gusto niyang nasusunod na ipwesto niya kapatid niyang si Honey Girl sa PCSO. Umutang sila sa China para sa irrigation ng Bantay Ilocos Sur. I think nasa $280 million yon. Check ko sa record ko mamaya. Ending nga. Walang tubig yung pumping station, tapos yung irrigation wala ding tubig. Umaarkila pa ng panghigop ng tubig ang ibang magsasaka para lang matubigan yung mga tanim nilang palay. Pero may mga barangays sa Bantay, Ilocos Sur na may patubig galing sa bundok. Alam nyo sino may-ari ng patubig na galing sa bundok? Ang hindot na si Chavit. Nagbabayad ng monthly sa kanyang yung mga magsasaka. Tuso talaga. Yung inutang nila sa China, ginamit nila para makapagtayo sila ng business. Sabi, nabayaran naman daw yung utang sa China. Pero ang tanong, kaya umutang ay para sa irrigation pumping station na itinayo sa barangay Banawang, bakit walang tubig ang ibang barangay ng Bantay, Ilocos Sur? To think na dekada na kayong mga Singson dyan at hindi pa kayo nakontento, pati yung mayor ng Santiago, Ilocos Sur, kapartner nyo rin sa paninira ng Ilocos Sur. To think na dekada na kayong, kayong mga Singson ang dapat imbestigahan pati mga dami at kronis nyo. Resibo, Mr. President Bongbong Marcos, kung paano nila sinisira ang mga bundok sa Ilocos Sur. Mountain illegal quarrying ng mga Miranda na tao ng mga Singson sa barangay Ambukaw and barangay Busel-Busel, Santiago, Ilocos Sur. Meron netizen na nagpapatulong at nangangamba na baka gumuho or magka-mudslide sa mga kababayan nila. Saklap kung sakali. Chavit, hindot ka. Ayon kay Pebbles Talaquera, binabasa po natin ito.
10 ng pamilya mo. Kayo ang dapat makulong. Galit na ang mga taga Ilocos Sur sa inyo. Namuka, gigising ka na lang na lahat ng ninakaw mo dyan, giba-giba na. Baka magkaroon ng People Power Ilocos Sur. Dalaw ka din kay Ramil Madriaga. Miss ka na niya. At speaking of Ramil Madriaga, meron po tayong dalawang babasahing panulat mula sa dalawang vlogger. Si Palag ni Ramad at saka si Madam Ellie. Yung kay Madam Ellie, naka-English po ito. Kaya pinatagalog na po natin kay ChatGPT at yun po yung babasahin natin. Pero hango po ito o kasakalakip po nito ang mga litrato ni Ramil Madriaga at saka ni Mr. Chavit Singson. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ramil Madriaga, siya po ay lumantad lately, last year. At sinasabi niyang malaki ang nalalaman niya tungkol sa mga Duterte. Ang naging bansag nga po sa kanya di umano ay bagman ni Sara Duterte. Ang kanyang mga impormasyon na ibinahagi sa publiko ay nakalagay sa 5 pages sworn statement niya na inilabas noong November 29, 2025 sa pamamagitan po ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Paland. Ang pinaka-esensya ng 5 pahinang sworn statement na yon ay ang mga akusasyon sa mga Duterte at mga personalidad na malapit po sa Duterte. Hindi na po natin babalikan ang 5 pahinang sworn statement na yon, bagkus basahin na po natin in Tagalog ito pong panulat ni Madam Ellie. Bakit pinagkakatiwalaan ng mga Duterte si Ramil Madriaga? Ang ugnayang pang-intelihensya na bihirang pag-usapan. Ang madalas hindi napapansin ng publiko sa mga kontrobersiyang pampolitika ay hindi ang ingay, kundi ang senyales kung sino ang pinakakatiwalaang kumilos sa likod ng mga eksena. Ang matagal ng alitan na kinasasangkutan ni Ramil Madriaga at Chavit Singson ay hindi sinasadyang naglalantad ng isang bagay na higit na mahalaga kaysa personal na hidwaan. Ipinapakita nito ang antas ng akses, tiwala at institusyonal na kumpiyansang ibinigay kay Madriaga ng pinakamataas na tanggapan ng pamahalaan mula sa iba't ibang administrasyon at magkakaibang kampong politikal. Hindi isang panggilid na personalidad si Madriaga. Isa siyang taong inaasahan ng matataas na opisyal upang magdala ng mga sensitibong usapin ng direkta sa Pangulo ng Republika. Nang hangarin ni Chavit Singson na maresolba ang isang isyong lupa na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso sa Pasig City, hindi siya dumaan sa karaniwang mga proseso. Si Madriaga ang kanyang nilapitan. Ang pagpiling iyon pa lamang ay maraming ipinahihiwatig. May direktang akses si Madriaga kay dating Pangulong Benigno Aquino III. Pinagkatiwalaan siyang maghatid ng mga kahilingang may kinalaman sa mga ari-arian ng Estado, posibleng pananagutang legal at mga implikasyong pambansa. Hindi binaliwala ng Pangulo ang komunikasyon. Sa halip, inatasan niya ang Executive Secretary na magsagawa ng formal na investigasyon na nagbunga ng isang mataas na antas na pulong na dinaluhan ng mga senior government officials at isang nakaupong hukom. Nandoon si Madriaga bilang saksi at tagapamagitan, hindi bilang lobbyist o pribadong fixer. Habang lumilinaw ang mga katotohanan, nagsagawa si Madriaga ng sarili niyang verifikasyon ng intelihensya. Nakipag-ugnayan siya noon sa dating COMELEC chair at dating PCGG chairman na si Andy Bautista at natuklasan na ang inaangking lupa ay may kaugnayan sa isang mag-asawang pinaslang at may seryosong problemang legal. Agad na iniakyat ang impormasyong ito sa Pangulo na nag-utos na itigil ang lahat ng transaksyon. Mahalaga ang pagkakasunod-sunod na ito. Ipinapakita nito ang uri ng operasyon na kaayon ng gawaing pang-intelihensya. Pangangalap ng impormasyon, verifikasyon ng pinagmulan, pagtatasa ng panganib, at direktang pag-akyat sa pinakamataas na otoridad. Ang naging resulta ay isang direktiba ng Pangulo, hindi isang personal na pabor.
Ang sumunod na pagganti ay lalo pang nagpapatibay sa profile ni Madriaga. Hindi lamang politikal na inatake ni Chavit Singson si Madriaga, sinikap din niyang pahinain ito sa aspetong legal at reputasyonal. Ilang kasong kriminal ang isinampa kabilang ang mga paratang na may kinalaman sa mga kredensyal at otoridad sa intelihensya. Hindi basta-bastang mga akusasyon ang mga ito. Sadyang tinarget ang pagwasak sa katayuan ni Madriaga sa loob ng komunidad ng seguridad at intelihensya. Ganun man, sa korte, nagpatotoo ang mga opisyal mula sa National Intelligence Coordinating Agency sa pagiging lehitimo ng pagkakakilanlan at papel ni Madriaga. Kabilang sa mga saksi, ang mga sinanay na intelligence agents na naging estudyante niya sa Special Intelligence Training School ng Sandatahang Lakas. Hindi ganito ipinagtatanggol ang mga huwad na sibilyan. Ganito, pinoprotektahan ng mga institusyon ang isa sa kanila. Lahat ng 5 kaso ay bumagsak. Walang pangingikil, walang illegal na armas, walang huwad na dokumento, walang pag-aagaw ng otoridad. Ang natira ay malinaw na realidad na si Madriaga ay kumikilos sa loob ng lehitimong mga istruktura ng intelihensya at may basbas ng mga institusyon. Napakahalaga ng kontekstong ito sa pagsusuri ng kanyang kalaunang pagiging malapit sa kampo ng mga Duterte. Ang mga taong tulad ni Madriaga ay hindi basta biglang nakakakuha ng tiwala ng makapangyarihang mga pamilyang politikal nang walang matibay na record. Ang ganitong antas ng tiwala ay nabubuo sa loob ng maraming taon ng tahimik, mataas ang panganib at mataas ang kahihinat ng gawain. Pinahahalagahan ang mga intelligence operative dahil tumatawid sila sa mga administrasyon. Hindi sila nakatali sa katapatan sa partido, kundi sa silbi, pagiging maaasahan at resulta. Ang katotohanang si Madriaga ay nakaugnay sa mga personalidad na konektado sa mga Duterte ay hindi isang anomalya. Kaayon ito ng kanyang matagal ng profile. Siya ang nilalapitan ng mga power broker sa politika kapag mataas ang taya. Kailangang beripikahin ang impormasyon at kailangang pangisawaan ang mga resulta ng tahimik. Hindi ito usapin ng personal na alyansa, usapin ito ng tungkulin. Ipinapakita ng kasaysayan ni Ramil Madriaga ang isang taong pinagkakatiwalaan ng mga pangulo, mga senior cabinet official, mga ahensyang pang-intelihensya at mga makapangyarihang pamilyang politikal. Ang kanyang pagkakasangkot sa mga sensitibong usapin ay hindi aksidente ni hindi niya ito inangkin para sa sarili. Ito ay pinaghirapan at pinatunayan. At ito, higit pa sa anumang paratang o salungat na naratibo, ang pinakamalinaw na patunay na siya ay isang intelligence officer na pinagkakatiwalaang magsagawa ng mga mahalagang gawaing pang-intelihensya sa pinakamataas na antas ng politika sa Pilipinas. Yan po ay mula sa panulat ni Madam Ellis Post. English version po yon pero pinatagalog natin kay ChatGPT. At dito makikita po natin kung ano po ang kasanayan, karanasan, di umano, at impluwensya nito pong si Ramil Madriaga sa politika sa Pilipinas. Ngayon, basahin naman po natin itong panulat ni Palag ni Ramad. Ito po ay shinare ni Pebbles Talakera sa kanyang Facebook page. At kalakip din po ng panulat na ito ang parehas na mga litrato na nakita po natin dito kay Madam Ellie. Mga litrato ni Chavit Singson at Ramil Madriaga na magkasama sa 3 pagkakataon. O yan. 3 pagkakataon na sila'y magkasama sa isang litrato. Basahin po natin ang panulat naman ni Palag ni Ramad. Patunay na ugali na ni Chavit Singson na kung hindi mo mapagbigyan, siguradong ikaw ay sisiraan. Paulit-ulit na yan. Here's why. Nagkasama
at magkatrabaho noon sila Karam Madriaga at noon ay si Deputy National Security Advisor Chavit Crisologo Singson. Subalit nauwi ito sa isang masalimuot at walang katapusang away. Nagsimula ang pag-aaway ng dalawa nang pinakiusapan ni Chavit Singson si Karam na ilapit kay noon ay Presidente Noynoy Aquino ang isang problema ni Chavit na mailagay sa pangalan niya ang isang napakalaking lupain sa Pasig City na nagkakahalaga ng ilang bilyong piso. Diretsyong inilapit ito ni Karam Madriaga kay Presidente Noynoy Aquino. Sinabihan ni Presidente Noynoy si noon ay Executive Secretary Paquito Ochoa na tingnan ang problema. Nagtakda ng pag-uusap si Chavit Singson at Executive Secretary Ochoa. Natuloy ang kanilang pag-uusap sa isang restaurant hindi kalayuan sa Malacanang. At saksi dito ang isang mataas na hukom, isang kalihim sa Malacanang at si Karam Madriaga. Madaming ipinangako si Chavit sakaling maayos ang problema niya sa lupa. Kabilang na dito ang kanyang pag-sponsor ng pagtatayo ng isang airport. Sa pag-iimbestiga ni Karam, ay nalaman niya mula kay dating PCGG Chairman Andy Bautista na noon ay nakaupong COMELEC Chair na ang lupang inilapit ni Chavit ay pag-aari ng mag-asawa na napatay. Dagdag pa ni Andy Bautista na inisahan umano siya ni Chavit sa isang electric cooperative deal sa Ilocos Sur. Ang bagay na ito ay pinagbigay alam kaagad ni Ram kay Presidente Noynoy at agad na ipinag-utos na itigil ang pakikipag-usap kay Chavit Singson. Dahil nga merong sabit, tablado si Chavit kay Presidente Noynoy Aquino. Dahil dito, ay gumawa ng isang pananakot si Chavit kay Presidente Noynoy Aquino na meron siyang video na galing kay Ram Madriaga na nagpapakita ang dating Pangulong Noynoy na nakatungtong sa napakaraming US dollars sa loob ng Hanjin office sa Subic, Zambales. Dagdag pa ni Chavit na hinihingian umano siya ni Karam ng 100 milyong piso para sa video na iyon na gagamitin laban kay Presidente Noynoy na panakot o pang-blackmail para pagbigyan ang hirit ni Chavit na matituluhan ang malaking lupa sa pangalan ng kumpanyang LCS o Luis Chavit Singson Corporation. Ito ay mariing itinanggi ni Karam. Sa halip ay sinabihan niya si Pangulong Noynoy na huwad ang mga dokumento na hawak ni Chavit Singson na sumusuporta sa kanyang paghahabol sa lupa. Dahil sa sobrang galit ay kinasuhan ni Chavit Singson si Karam ng mga gawa-gawang kaso tulad ng extortion, illegal possession of firearms, illegal possession of deadly weapons, falsification of public documents, at usurpation of authority dahil sa National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency identification cards na nakuha kay Karam Madriaga. Ang extortion case ay malisyosong bintang lamang, hindi napatunayan na hindi nanghingi si Karam ng repera kay Chavit. Sa halip ay si Chavit ang nagsabi kay Presidente Noynoy na hinihingaan siya ni Karam ng 100 milyong piso kapalit ang isang video ng presidente at kung hindi siya matutulungan ni President Noynoy sa lupa ay isa sa publiko niya ito. Ang nakumpiska ng mga pulis na escort ni Chavit na baril mula kay Karam ay merong kaukulang lisensya, permit to carry at COMELEC gun ban exemption. Ang double blade dagger naman ay nasa sasakyan at hindi ginamit sa pampublikong lugar. Ang falsification of public documents at usurpation of authority naman ay pinatunayan sa korte ng mga opisyal ng National Intelligence Coordinating Agency na lehitimo at ang iba pa sa mga nagpatotoo ay mga estudyante ni Karam Madriaga na NICA agents sa Special Intelligence Training School ng Intelligence Services of the Armed Forces of the Philippines. Sa 5 ikinaso ni Chavit Singson laban kay Karam ay wala man ni isang napatunayan sa korte si Chavit Singson, kaya tuluyang napawalang sala si Karam sa lahat ng 5 kaso. Ito ay isang patunay
na pangyayari na nakatala sa mga hukuman patunay na ang isang Chavit Singson gamit ang kanyang kayamanan ay ugali ng mga mkam ng mga ari-arian ng sinuman at gagawin ang lahat masunod lamang ang kanyang mga kagustuhan laban sa kahit sino paman, mapa Presidente Noynoy Aquino o mapa Presidente Bongbong Marcos kaman. Tunay, nagahaman ang Ilocanong kawatan. Yan po ay panulat nito pong si Palag ni Ramad. Ngayon, kung pagtatagni-tagniin natin mga tol, yung binasa natin, parang merong isang direksyon na tinatakak, no? Ano yun? Ayon sa mga panulat na ating binasa at sa video ni Pebbles Talaquera and perhaps sa inyo na rin mga isipan, ito pong si Chavit Singson, kapag ka may gusto at hindi napagbigyan, doon po siya magsasalita para sirain ang taong hindi nagbigay ng kanyang kagustuhan. At mukhang ito po yung ginagawa ngayon nitong si Chavit Singson. Kanina sa ating live streaming, nanawagan siya o kahapon, nanawagan siya o nung isang araw rather sa kanyang press conference at kanina sa ating live streaming, nireaksyonan po natin yan. Ang kanyang panawagan through open letter kay General Romeo Browner Jr. na magbitiw sa suporta nito para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At inihikayat din ito ang ilang mga miyembro ng ating militar, mga matataas ang katungkulan, na bitawan na ang suporta para sa ating Pangulo. Pero barado po siya doon ng Armed Forces of the Philippines sapagkat ayon po sa ating Armed Forces of the Philippines, sila po ay nananatiling tapat sa ating saligang batas at nirerespeto ang probisyon ng ating saligang batas, Article 2, Section 3, kung saan nakalagay po doon na laging supreme ang kapangyarihan ng sibilyan sa kumpara sa military. Ano? Kaya mga tol, mukhang malinaw na sa atin na ang mga ginagawa po ngayon nitong si Mr. Chavit Singson sa kanyang mga kaliwat-kanang pagpapapreskon, pagbisita sa mainstream media at yung mga vlogger na nakadikit sa kanya na nagpapakalat ng kanyang mga naratibo ay layunin lamang para gibain ang gobyernong ito. At ano ang dahilan? Sabi nga dito sa ating mga binasa, hindi na pagbigyan, kaya gagawin ang lahat, mapa Noynoy Aquino presidente ka man o Pangulong Bongbong Marcos. Kayo ang humusga kung kayo po ba ay naniniwala sa mga kadahilanan na yan kung bakit ginagawa ito ni Chavit Singson o kung kayo ba ay naniniwala talaga kay Chavit Singson. Maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.